Hello, good morning. Ito, bibigyan natin ng reaksyon ang kick-off proclamation rally ni Bongbong Marcos. Tingnan natin kung anong pinagsasabi ng bangag na ito. Nakakatawa kung anong mga pinagsasabi niya. Siguro nakahigop ito nung kagabi bago siya nagsalita doon sa entablado ng rally nila. May sinabi siya ditong sinako-sako daw yung pera ng nagdaang administrasyon, kaya daw marami ang namatay doon sa pandemya. Pero pakinggan muna natin kung anong pinagsasabi niya. Ito. Huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Wag daw kalimutan ang mga local executive. So kung kayo ay pipili ng kandidato sa local, yung congressman, gobernador, sangguniang panlalawigan, mayor, tsaka councilor, kapag kapartido ni Marcos yun, huwag niyong iboto dahil bubudulin lang tayo nito uli. Sigurado yan, diba? Ito, pakinggan. Bakit po ito? Dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. Kumpleto daw yung ticket ng senador niya, as in 12, hanggang sa pinakamaliit na bayan sa Pilipinas. Tingnan natin. Kompleto nga kasi pinagsama-sama niya ang lahat ng mga kaaway niya dati. Ngayon bumalimbing sa kanya. Pero tingnan natin pagkatapos ng termino niya bilang presidente kung ano nang sasabihin uli. Baka sabihin siya uling magnanakaw. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi raw pangkaraniwan ang kanyang mga kandidato. Talagang hindi talaga pangkaraniwan ang kandidato niya dahil sa meron dyan balimbing, meron ng luma na wala namang ipinakita. Si Lito Lapid, hindi ko ngayon nagsalita niyan sa may Senado kapag may hearing. Sino pa ba? Si Manny Pacquiao, most absent senator nung naging senador yan. Sino pa? Si Lacson. Siya ang author ng certification, doon yung budget ng ngayon ng Congress, na kapag gumamit ang Kongreso ng pera, certification lang, wala ng resibo. Ayan, si Lacson yun. Sino pa? Si Abalos. Nasaan na yung mga nahuling na yun sa Alitagtag, yung Alitagtag drug hole. Nasaan na kaya yung driver na yun? Ano na nangyari doon, di ba? Nawala. Sino pa? Ito, pakinggan natin ulit. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki ang pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para... Naahawa daw siya sa kanyang mga katunggali kasi nagmamakaawa daw para makakuha ng line-up. Sino kaya ayun? Si Pangulong Duterte hindi na nagmakaawa na para makakuha ng kaalyansang senador. Diba? Nanaginip yata to si Marcos. makakuha ng mga malalakas at magagaling. Ito pa yung napapansin ko kay Marcos. Nag-speech siya, binabasa na nga lang niya, mali-mali pa. Diba? Na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato.
Dito po, Kita mo, buo kami. karampot lang daw. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo. Buo kayo kasi hindi kayo marunong pumili. Along yun. Yung line-up ni President Duterte sa PDP, pati yung guest candidate niya, piling-pili talaga. At alam nating magagaling. Lalo na si Attorney Vic Rodriguez, Attorney Rodante Marcoleta. Kailangan iboto natin yan. Senator Bato, Pastor Kibuloy, si Lambino, si Alin Capuyan, Philip Salvador. Kahit na hindi natin masyadong gusto si Philip Salvador, pero kailangan natin isama yan. Vote straight tayo sa PDP laban. Okay? Ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Oh, talaga. Talaga lang. Kaya Ano yung mukha nito? Nakita, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Hindi kaya si Marcos ang nautusan lang bumili ng suka at nanging presidente na? Parang siya yun. Sa palagay nyo, di ba? Kapal talaga ng mukha. Nagsisi talaga akong binoto ko tong gagong to. Tanginang to. Nautusan lang to bumili ng suka, ikaw nga yun eh. Dahil wala naman natin, walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket Napulot daw nila. Kung ikumpara natin sa PDP laban, ang mga kandidato doon, puro abogado. Yung kanya kaya, sa palagay nyo? Comment. natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ang isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, binabasa pa talaga niya yung speech niya. At ang mga pambato para sa hindi pa pagbabago. makapagbasa ng mabuti. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. Oh, talaga? Walo po sa ating mga kandidato ay yan. veteranong senador. So, narinig nyo kung ano mga pinagsasabi ng gagong Marcos na to. Magta3 taon na siya ngayon, June. Anong nagawa niya? May flagship project ba siya? Wala. Ano ngayon? Mahal ang bilihin. Lahat mahal. Bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang dami niyang trip abroad dati nung nanalo siya. Halos sa isang buwan, ilang beses siya nagtatravel papunta sa ibang bansa. Pero anong nangyayari? May nangyari ba? Kaya nagsisi talaga ako nito. Kung nangampanya ako dati na iboto siya, ngayon naman ikakakampanya kong wag siyang iboto at ang kanyang mga kaalyado. Tandaan mo, Marcos, kakampanya kita dito sa mga kakilala ko dito sa Hong Kong na wag kang ibotong tarantado ka. Kaya sa mga nakakapanood nito, kailangan nating bumoto. Huwag nyo sabihin wala kayong pakialam. Kasi ang isang boto natin napakahalaga. Huwag nyong baliwalain yun. Karapatan natin yun. Kasi ang isang boto mo, kapag hindi ka bumoto, lamang ng kabila yun. Tandaan natin yun. Okay?